we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will Pag di matanggap ang nangyari sa buhay na ito, sisisihin mo ang langit. Sana daramang kay pait at papatak na lang ang luha nang di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas. Matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap. At titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng
of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our heart hopelessly lost our ways. Oh, we hopelessly lost our ways. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito't gulong-gulo, di ko malaman kung paano. Di ko alam, di ko alam. Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam. Si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan.
Good morning po and happy Sabbath. God first morning po sa lahat. Happy God first morning Morning and po, happy you can Sabbath. open your Good morning po, Pastor. Good first God, morning good po. morning. to greet each Happy other. God first morning po sa lahat. Happy God first morning po. Happy Ayan, Sabbath. ayan. So, Happy Sabbath. purihin ang Panginoon sa umagang ito sa kanya pong patuloy na pagbibigay sa atin ng buhay at lakas, pag-iingat natin po nararanasan sa kabila ho ng mga masusungit na panahon na atin pong natatanggap at gayon din ay sa mga ano po no sa mga iba't ibang mga karanasan natin ay nakikita pa rin po natin na ang Panginoon ay patuloy na siyang ating nagiging gabay ano po at sa umagang ito ay isa na namang pagkakataon upang magmuni-muni sa kanyang kabutihan para maumpisa natin ang pagsamba sa umagang ito sa araw na ito ng Sabat. Kaya po, welcome to all of you this morning po sa atin pong God First Morning. Lalo na po tayo po ay nandito na ho sa atin pong 40 days of prayer. Sa oras pong ito ay nais po nating banggitin ang mga gaganap po. Pakikibahagi po sa atin pong program po this morning. Ano po? Ang Bible reading po ay pagkakaloob po ni Sister Miriam Rosette. Ayan. And ang atin pong Lest We Forget ay pagkakaloob po ni Brother Aaron Anulacion. At ang message po mamaya ay pagkakaloob po ni Brother Romel Samiliano. Ang yes po, ang atin pong mga facilitators mamaya sa atin pong breakout rooms ay ma-assign na lang po. So bago po tayo magpatuloy, ano po, ay yumuko po muna muli tayo at tayo po ay mananalangin. Dakila at mapagpala po na yung Panginoon. So umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong binagkaloob na buhay. Ginising niyo kami sa umagang ito at narito po kami nagsama-samang muli upang hingin Panginoon ng inyong patnubay at basbas. Panginoon, nawa po, samahan niyo po kami at i-inspire ang aming mga puso at isipan sa umagang ito at dalangin namin na nawa po ay bigyan kami ng magagandang mga koneksyon at ihanda po kami, Panginoon, sa mga posibleng masusungit na panahon. Ang inyong kapayapaan, kasiyahan ang mag-ariw sa amin. Ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ho ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magbabasa sa Joshua chapter 19. Ano po? Pangunahan po tayo ni Sister Miriam. Yes. Happy God first morning and happy Sabbath po sa ating lahat. God first morning po, ma'am. Good first morning po. Josue 19. Ang mana ng mga anak ni Simeon. At ang ikalawang kapalaran ay napasa Simeon. Sa lipi ng mga anak ni Simeon ay ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang mga mana ay nasa gitna ng mana ng mga anak ni Huda at kanilang tinamo na pinakamana ang Beersheba o Seba at Meloda at Hasar-Suwal at Bala at Esem at Heltolad at Betul at Horma at Siklag at Bet Markabot at Hasar-Susa at Bet Lebaot at Seroben, 13 bayan ng mga nayon ni Yaon. Ain, Rimon at Eter at Asan, 4 na bayan pati ng mga nayon ni Yaon. At ang lahat ng mga nayon na nasa palibot ng mga bayang ito hanggang sa Baal at Beer, Ramat ng Timugan. Ito ang mga mana ng lipi ng mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa bahagi ng mga anak ni Huda, ang mana ng mga anak ni Simeon, sapagkat ang bahagi ng mga anak ni Huda ay totoong marami sa ganang kanila. Kaya't ang mga anak ni Simeon ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanilang mana. Ang mana ng mga anak ni Zabulon.
At ang ikatlong kapalaran ay nagpasa mga anak ni Zabulon ayon sa kanilang mga angkan. At ang hangganan ng kanilang mana ay hanggang sa Sarid. At ang kanilang hangganan ay pasampa sa dakong kalunuran sa Merala at abot sa Beset at mula rooy abot sa batis na nasa harap ng Jokneam. At paliko mula sa Sarid, sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatan ng araw, hanggang sa hangganan ng Chisilot Tabor, at palabas sa Dabrat, at pasampa sa Japia. At mula roon ay patuloy sa dakong silanganan, sa Git Heper at Itakazin, at palabas sa Rimon na luwal hanggang sa Neya. 14. At ang hangganan ay paliko sa hilagaan ng patungo sa Hanaton, at ang labasan niyaon ay sa libis ng Iptael, at sa Kata, at sa Naalal, at sa Simron, at sa Ideyala, at sa Bethlehem, 12 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. 16. At ito ang mana ng mga anak ni Zabulon ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. Ang mana ng mga anak ni Isakar. Ang ikaapat na kapalaran ay napasa Isakar sa mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay hanggang sa Israel at Chezulot at Sunem at Haparaim at Sion at Anaarat at Rabit at Chishon at Ebes at Ramet at Enganim at Enhada at Betpases. At ang hangganan ay abot sa Tabor at sa Hasim at sa Betsemes, at ang mga labasan ng hangganan ng mga yaon ay sa Jordan, 16 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang mana ng mga anak ni Aser. At ang ikalimang kapalaran ay napasa lipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, at ang kanilang hangganan ay Helchat at Hali at Beten at Aksap at Alamelek at Amead at Miseel at abot sa Carmel na dakong kalunuran at sa Sihor Libnat, at paliko sa dakong sinisikatan ng araw sa Bet-Dagon, at abot sa Zabulon at sa libis ng Eptael na dakong hilagaan sa Bet-Emek at Nehel, at palabas sa Kabul at ay sa kaliwa, at Hebron at Rehob at Hamon at Kana hanggang sa malaking Sidon, at ang hangganan ay paliko sa Rama at sa bayang nakukutaan ng Tiro, at ang hangganan ay paliko sa Hosa, at ang mga labasan niyaon ay sa dagat mula sa lupain ni Akzib. Gayon din ang Uma at Apek at Rehob, 22 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. Ang mana ng mga anak ni Neptali. Ang ika-6 na kapalaran ay napasa mga anak ni Neptali sa mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Halep, mula sa Eneia, Ensina, sa Aanim at sa Adabinekeb at sa Jabnil hanggang sa Lakum, at ang mga labasan niyaon ay sa Jordan. At ang hangganan ay paliko sa dakong kalunuran sa Aznot Tabor, at palabas sa Hukuka mula roon, at abot sa Zabulon sa Timugan, at abot sa Aser sa kalunuran, at sa Huda sa Jordan na dakong sinisikatan ng araw. At ang mga bayang nakukutaan ay Sidim, Ser, at Hamat, Rakat, at Sineret, at Adama, at Rama, at Azor, at Sedes, at Edrei, at Enhazor.
at Iron at Migdalel, Horem at Bet Anat at Bet Semes, 19 na bayan, pati ng mga yaon ng mga yaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan, pati ang mga nayon sa mga yaon. Ang mana ng mga anak ni Dan. Verse 40, ang ikapitong kapalaran ay napasa lipi ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan, at ang hangganan ng kanilang mana ay Sora at Etsaol at Ersemes at sa Alabim at Alion at Jetla at Elon at Timnat at Ekron at Baalat at Jehul at Beneberak at Garim at Gatrimamon at Jehul at Maharkon at Rakon, pati ng mga hangganan sa tapat ng Jopa. At ang hangganan ng mga anak ni Dan ay palabas sa dako roon ng mga yaon, sapagkat ang mga anak ni Dan ay sumampa at bumakalaban sa Lesem at sinakop at sinugatan ng talim ng Tabak at inari at tumahan doon, at tinawag ang Lesem na Dan ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito, pati ang mga nayon ng mga yaon. Ang mana ng mga anak ni Josue ay ang Timnat Sera. Verse 49, gayon kanilang tinapos ang pagbabahagi ng lupain na pinakamana ayon sa mga hangganan ni Yaon, at binigyan ng mga anak ni Israel ng mana ni Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ayon sa utos ng Panginoon ay kanilang ibinigay sa kanya ang bayang kaniyang hiningi, ang Timnat Sera sa lupaing maburol ng Ephraim, at kaniyang itinayo ang bayan at tumahan doon. Ito ang mga mana ng binahagi ni Elishar na saserdete at ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel na pinakamana sa pamamagitan ng pagsasapalaran sa silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Gayon nila niwakasan ang pagbabahagi ng lupain. Ayun po yung verse 19 po ng Josue. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. Okay. So, Sister Miriam, meron po kayong konting comment? Salamat po sa pagbabasa. Opo. Ayun po yung yung sabi nga po na yun yung mga binigay na mga mana sa kanila, at yung kay Josue naman ay yung Timnat Sera. Yun po yung mga mana sa mga mga kay Zabulon, kay Aser, kay Naphtali, Dan, at saka kay Josue. Okay po, salamat po ng marami. Continuation ho ito noong naumpisan kahapon ng pagbabahagi ho noong land na take possession ho nila. At mapapansin ho natin na kumbaga kaslots po yung nangyari, which is pagpapakita ho na ito po ay plano ng Panginoon. Maganda rin po na yung mapunta sa kanila ay sa pamamaraan ho niya. At hindi po yung sila lang basta-basta yung pumipili. Yan. So makikita po natin sa mga verses na pinakita ko dito na ang Diyos po yung nag-determine ng place kung saan po sila sasagana. Ayan. At may purpose ang Panginoon sa mga bagay na yon. Naniniwala po tayo doon.
At syempre, yung kanila hong mga land boundaries ay bagaman iba't iba, ay ito naman ay unique para sa kanila. Ano po, si Joshua ay naka-receive din sa pinakahuling bahagi ng chapter na ito. Naka-receive din ho siya ng inheritance niya. Ano po? At binigay naman ho sa kanya yung isang place na parang gusto rin niya. Niwala ho tayo dito na ito yung magagandang mga character po ng mga leaders. Ano po? Sa huli ho sila. Ayan. Pinakita ho ni Joshua yung magandang aspeto na ito ng kanyang leadership. At purihin ng Panginoon sa pagbabasa po ng ating pong lesson. I hope and pray na na-inspire ho tayo doon po sa pagbabasa, bagamat medyo challenging yung pagbabasa kasi puro pangalan. Sister Miriam. Okay po. So magawang ito ay pagpapatuloy ho natin ang ating naman kung lest we forget. Ano po? Pagkakalobo sa atin ito ni Brother Aaron Anulasio. Pwede na po kayo. Good morning po. Good morning. Morning po. Kung babasahin ngayon, After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Kayo na po, Brother Aaron.
Okay po. Good morning po. Nobyembre 8, ang ating pong devotional ngayong umaga may pinamagatang Pagsulong ng Adventismo, Part 4 sa mga isla ng Pasipiko. Ang ating pong talata masusubukan po sa Isaiah 42, verse 12. Magbigay luwalhati sila sa Panginoon at magpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Ang sakuna ni Sadney at ang pagkadismaya ni Jantay sa hindi pagkakahanap ng barkong magdadala sa kanya sa isla ng Pitcairn ay nag-udyok sa General Conference na makita ang pangailangang magtayo ng isang barkong karapat-dapat sa laot para sa serbisyo sa maraming isla sa South Pacific. Ang misyonaryong barkong ito ay isang proyektong nagpaalab ng kasiglahan ng mga Sabbath School sa buong Estados Unidos na hindi pa nagawa ng anumang bagay noon. Ang mga matatanda ay nagdala ng kanilang mga salapi at nagbenta ang mga bata ng mga hinurnong pagkain upang sila'y makabahagi sa pagbili ng kinakailangang mga pako, tabla at tela. Inimbitahan pa nga ang mga miyembro ng Sabbath School na magmungkahi ng pangalan para sa barko. Ang ilan ay pumili ng glad tidings, pero ang iba ay sa huli ay nagpasyang pangalanan ito para sa isla na nag-udyok sa proyekto. Kaya naman, pinangalanan ng mga Adventista ang kanilang unang misyonaryong sasakyang dagat na Pitcairn. Noong Oktubre 1890, ang 100 talampakan, 120 tonelada, 2 palapag na schooner ay naglayag na may 7 tripulante at 3 misyonaryong mag-asawa. Ang unang hinto nararapat lamang ay ang isla ng Pitcairn, kung saan sina E. H. Gates at A. J. Red ay nagbautismo ng 82 sa mga taga-isla at nag-organisa ng isang iglesia. Isang linggo pagkatapos, ang misyonaryong barko ay nagpatuloy sa Tahiti, Rarotonga, Samoa at Fiji at mga grupo ng isla ng Norfolk. Sa bawat lokasyon, ang mga nasa barko ay nagdaos ng mga pagpupulong, namahagi ng literatura at nagpaalab ng interes. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ang Pitcairn sa San Francisco. Ang unang paglalakbay nito ay isang tagumpay. Ngunit may naging kapalit ito sa buhay ng mga tao. Si John Tay na nagpaiwan upang manguna sa misyon ng Adventist sa Fiji ay namatay pagkatapos lamang ng 5 buwan sa kanyang gawain. At si Kapitan Mars ay pumanaw habang ang kanyang barko ay naayos sa New Zealand. Pero ang gawain ay nagpatuloy. Lahat, ang Pitcairn ay naglayag ng 6 na beses sa pagitan ng 1890 at 1900. Sa puntong iyon, ang mga schedule ng steamship ay umunlad na sa antas na hindi na kailangan ng denominasyon ang kanilang misyonaryong barko. Ngunit, sa loob ng 10 taong iyon, hindi lamang naitatag ng iglesia ang sarili nito sa mga isla ng Pasipiko, kundi ang mga pakikipagsapalaran ng matapang na Pitcairn ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Adventista patungo sa mga misyon at magbibigay ng misyon higit sa namang iba pang bagay sa kanilang kasaysayan. Happy God First Morning po. Napakaganda po na ating devotion ngayong umaga. Yung pong isla ng Pitcairn. Yun na rin po ang pinangalan nila sa barko. Pitcairn na rin po.
At ang General Conference ay nakibahagi po sa mga matatanda, mga bata ay sumulong na rin po para sa gawain para ang lugar po ng isla ay magkaroon po ng mga kapatiran ay buong iglesia, lahat po ay nagtulungan upang ang pangaral doon ay may saktuparan. At ang kagandahan po ay meron po doong 82 na nabinyagan, nagkaroon na rin po ng iglesia sa isla po ng Pitcairn dahil sa pagmamahal nila sa ating Panginoon. At sa gawain ay talagang meron pong sakripisyo. Si Jante ay namatay po siya dahil sa gawain sa isla ng Pitcairn. Ngunit ang gandahan po nito ay nagpatuloy po ang gawain sa isla ng Pitcairn. Kaya nga po, ang masasabi ko ngayong umaga, ang pangaral ay hindi mahadlangan at magpapatuloy dahil sa pagmamahal natin kay Jesus. God bless morning po sa ating lahat. Amen. Thank you very Amen much po. po. Amen. Yan, sa umagang ito ay pagpapatuloy ho natin. Salamat po ng marami po, Brother Aaron. Dadako na po tayo sa ating pong message. Ang ating po tagapagsalita ay si Brother Romel Samiliano. At siya po ay isa sa mga worker natin, staff sa opisina, sa CLBM. At tayo po ay paglilingkuran niya sa umagang ito. Tayo po ay yumuko sa isa pong panalangin. Panginoon, marami po salamat sa inyong pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tinataas po namin sa inyo. Si Brother Romel sa kanya pong paglilids po sa amin sa mensahe ngayong umaga, pagpalaing pagbasusan ng kanyang isipan at ang kanyang mga pananalita ay makapagbigay sa amin ng inspirasyon. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus sa amin. Kayo na po, Brother Romel. Po. Thank you po. Happy God first morning po sa ating lahat. At Pastor, happy God first morning po. Malinaw naman po, Pastor, no? Yes po. Ayun po, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo na po ngayon ay nasa 11th day na ating pong 40 days of prayer, mga kapatid. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po ang aking topic this morning, binigay sa akin ay mayroon pong pamagat na bakit ang panalangin ay kinakailangan. Napakaganda po ng topic na naibigay. Purihin ng Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon muli na makapagbahagi sa ating pong lahat. Nawa po ay mabless po tayong lahat. Tayo po ay magpatuloy. Ang sabi po dito, kahit na karamihan sa mga Kristiyano ay naniniwala na ang panalangin ay mahalaga, marami ang hindi nakaunawa kung bakit ito ay kinakailangan. Marami ang nagtatanong na kung ang Diyos ay dakila at tunay na sa katuparan ang kanyang kalooban. Bakit kinakailangan pa nating ipanalangin na masunod ito? Alam niyo po, mga kapatid, alam naman natin na sa ating pong mga kapanahunan, ito po ay kailangan natin sa ating mga buhay. Kaya po, ang sabi pa dito, ang ibang dahilan ay ang panalangin ay para sa ating kapakanan. Napakaganda po. Ngunit gagawin pa rin ng Diyos kung ano ang nais niya, manalangin man tayo o hindi. Sikat ngayon, mga kapatid, ang idea na ang panalangin ay pribilehiyo. Ngunit hindi ito ng pangangailangan upang isagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa sanlibutan ito. Ang sabi, ang katotohanan, ang anak o ang mga anak ng Diyos ay kinakailangang manalangin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay sinasabihan
ng banal na Espiritu at ng ating Panginoon na tayong mga anak niya ay kailangan nating paring manalangin. Ang sabi dito, ano ba ang dahilan? Bakit sinasabi ni Jesus na tayo'y manalangin upang ang kalooban ng Diyos ay mangyari? Kaya po dito po pinapahayag ng ating Panginoon ang kanyang sarili kung tayo po ay mayroon pong taimtim na panalangin sa Kanya. Kaya po mismo ang ating Panginoon ay tinuruan tayo kung paano manalangin. Ang sabi po dito, sa ganitong paraan kayo manalangin. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nasa langit. Kaya napakabuti ng ating ng ating Panginoon, mga kapatid, ibig ko sabihin, dahil siya mismo ang nagsimula ng isang pong napakagandang panalangin. Para po tayo ay mayroong pong pattern kung paano tayo manalangin sa ating Panginoong Hesus. Yan sabi pa po dito, yan po ay matatagpuan natin sa Matthew 6:9-10. Yan mga kapatid. Kung ang mananampalataya ay hindi nananalangin, nais ng Diyos ay hindi mangyayari dito sa lupa. Kaya dito pa lang mga kapatid, sinasabi ng ating pong na binabasang ito, na tayo mismo talaga ay sinasabihan ng Panginoon na dapat ay manalangin palagi. Dapat hindi ito mangyari na ating makaligtaan. Yang sabi dito, nakatala sa Genesis, ang paglikha sa sanlibutan at sangkatauhan. Nakita natin mga kapatid kung paano po ito nilikha ng ating Panginoon, ang isang tao, ganoon din po ang sanlibutan. Dito po natin mababasa ito at nakatala mismo sa Genesis. Ang sabi po dito ay ganito. At sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sang-ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapamahalaan sa lahat ng isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang na gumagapang sa lupa. Napakaganda po ng plano ng ating pong Panginoon. Binabanggit po dito, sila po ay nilikha ng ating Panginoon. Saan daw po galing? Sa kanya pong wangis. Perfect. Sa makatuwid mga kapatid. At hindi po doon nagtatapos ang sabi ng Panginoon. Sila ay binigyan ng kapamahalaan. Saan daw po? Sa kanyang lahat na nilikha. Di po ba? Napakaganda. Kaya po ini-imagine ko po mga kapatid. Habang ko po ito ay pinagbulay-bulayan, sabi ko, napakaganda pala ng plano ng ating Panginoon sa ating lahat noon. Pero dahil sa kasalanan ito po ay nabago. Kaya pa ang sabi dito, kaya't nilikha ng Diyos ang tao sang-ayon sa kanyang larawan. Sa larawan ng Diyos nilikha siya. Ano sabi niya? Nilikha silang lalaki at babae. Sa kanyang nilikha sila. Kaya po napakaganda po ng pagkalikha ng ating Panginoon sa ating pong lahat at sa ating pong unang mga magulang. Kaya ang sabi po dito, sa salitang Hebro ay isinulat ng Diyos na maraming paraan ay nilikha ang tao ayon sa Diyos. Napakaganda ng plano ng ating Panginoon kung atin po itong madama. Dahil talagang malapit tayo sa Panginoon. Di po ba mga kapatid? Napakaganda po nito. At sabi pa po dito, at sa paglikha niya ng tao ay mayroon pa siyang ginawa. Sinabi sa atin ng bersikulo na binigyan ng kapamahalaan ang tao sa lahat ng tinapal. Alam mo, sabi ko, napakaganda yung binigay ng ating Panginoon sa ating mga magulang. Dahil siya po ay binigyan ng otoridad sa lahat na nilikha ng Diyos. Kaya sabi ko, wow, napakaganda. Kaya tayo mga kapatid, dito sa sanlibutan ito, pwede rin ito nating maranasan.
pwede natin itong maranasan. Dahil nakikita natin yung nilikha ng ating Panginoon, pwede natin masabi na isa ako dyan. Kapag tayo po ay anak ng Panginoon na binigyan din ng kapamahalaan dito sa sanlibutan ito. Ang sabi niya po sa salitang Hebro, ang kapamahalaan ay mamahala o mga siwa bilang kinatawan ng Diyos. Kaya po sabi ko, napakaganda nga po ang sabi ko kasi tayo po mismo ay mga ngasiwa doon sa lahat niyang mga nilikha. Si Adan ay mamamahala sa sanlibutan ito. Kaya napakaganda na tayo po mismo ay makadama nito kung paano ibinigay ng Diyos sa atin ang otoridad kung paano mamahala. Di po ba? Kaya sabi pa po dito, at inilagay ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden upang pangalagaan at bantayan ito. Ngayon mga kapatid, tayo din po ay inilagay ng Diyos dito sa ating pong kung saan tayo nakatira para po pangalagaan ang ating pong lahat na sinasakupan. Kasama po dito ang tao. Kasi bakit? Tayo po ay binigyan ng Diyos ng ganitong kaalaman, dapat din po nating itong ipadama, ipabatid sa ating mga kapatid na sila din po ay anak ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa po dito, ang kapanagutan ni Adan ay alagaan ang lupa. Nangangahulugang pangalagaan ito laban sa kahit anumang panganib. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sinasabihan tayo mismo ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu na sa lahat nating mga sinasakupan o sa ating mga teritoryo, sa bawat nating mga pinaglilingkuran, na ito po ay ating pangalagaan. Kaya po napakaganda kasi dahil dito po sa kanyang mensaheng ito, binigyan tayo ng karapatan para din po pangalagaan ang lahat ng ating pong nasasakupan. At ang sabi pa po dito, si Adan ay magsisilbing kinatawan at pinuno sa lupa. Kaya po mga kapatid, tayo din ay pwede ring maging pinuno dito sa lupang ito ng ating Panginoon. Yan po. Sabi pa po, siya ang nagbabantay o nangangalaga sa lupain ito. Ang mga awit ay inilarawan ang pamamahalang ito na ibinigay ng Diyos sa tao sa panahong ng paglikha. Kaya napakaganda po ng plano ng ating Panginoon nung siya mismo ang naglikha ng lahat ng sanlibutan ito. Ibinigay ng Diyos ang kapamahalaan kay Adan sa lahat ng kanyang nilikha. Ang sabi pa po, sapagkat ginawa mong mas mababa ang tao kaysa mga anghel at pinatunguhan siya ng kalwalhatian at karangalan. Yan ay sinabi po sa Psalms 8 verse 5. Kung ating titingnan muli ang salitang Hebro, ang kalwalhatian ay karangalan. Alam niyo mga kapatid, yun pala yung salitang sa Hebro, ang kalwalhatian ay karangalan. Kaya napakapalad natin mga kapatid dahil nakita natin ang kalwalhatian ng ating Panginoon. At yun din po pala ay mayroon tayong karangalan. Kaya napakaganda mga kapatid. Makikita natin na ang tao ay binigyan ng karapatan. Gaya ng isang haring nagahari, may otoridad. Kaya nga, makikita natin na sa paglikha ng sanlibutan ay inilagay ito sa pamamahala ni Adan. Napakaganda ng pagkabigay ng Panginoon kay Adan ng otoridad. Perfect! Wala pong makakasira ng kanya pong otoridad. Is it perfect? Ang nangyari sa sanlibutan ay nakasalalay kay Adan. Kaya ang lahat ng bagay mga kapatid, nung nilikha ng ating Panginoon at nilagay na kay Adan ang otoridad, yun po ay lahat nakasalalay sa kanya.
Kaya ngayon mga kapatid, sa atin din bilang mananampalataya, sinasabi din po ito, nung tayo na po ay binigyan ng karangalan ng ating Panginoon, sa ating paglilingkod, ibinigay din po ito sa atin. Ang tanong mga kapatid, paano po ba natin ito binibigyang halaga? Yung ibinigay sa atin na otoridad ng ating Panginoon para pangalagaan ng ating pong nasasakupan. Kaya nawa mga kapatid, sa ating pong pangangalaga sa lahat ng anak ng ating Panginoon, makita ito sa atin na tayo mismo ay mayroong otoridad dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ang sabi pa po, ang panalangin ay kinakailangan sapagkat sa simula ay nilayon ng Diyos na gumawa sa pamagitan ng tao hindi para sa sarili nila upang maisakatuparan ang kanyang kalooban sa lupa. Nakita natin mga kapatid, ang Diyos mismo talaga dapat nating sandigan sa ating buhay. Kasi kung wala po yun mga kapatid, hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay sangayon lamang sa ating kakayahan. Kaya ang sabi pa po, gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang bayan. Kita mo mga kapatid, mismo nagsasabi, ang talatang ito na sinasabi, mismo ang Panginoon gumagawa kasama natin kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, lalo na sa ating mga bayan. Kaya po, makikita talaga natin ang pakikisama ng ating Panginoon. Nasabi pa dito, kung mas nais na gawin ang Diyos sa sanlibutan ito, kinakailangan manalangin ang kasangkatauhan upang gawin ito ng Diyos. Kita mo mga kapatid, kailangan talaga nating manalangin. Lahat tayo ng mga lingkod ng Panginoon, kailangan natin ito dahil dito tayo makakakuha ng tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon pag malapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi pa po, maraming halimbawa ito sa luma at bagong tipan. Kinakailangan nating hilingin sa Diyos na mangyari ang Kanyang kalooban sa sanlibutan. Yan po ay matatagpuan sa Mateo 6 verse 10. Kaya lagi dapat nating itong hingin mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil po siya lamang ang magbibigay nito sa atin ng lakas. Ang sabi pa po dito sa versikulo 11, kailangan natin daw pong hingin sa ating Panginoon na bigyan tayo. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Kaya po mga kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo ay palaging lumapit sa Kanya. Hindi yung maalala lang natin pagka wala tayong pagkain, wala na tayong mga gastusin o ano paman. Dapat lagi itong or consistent tayo sa ating Panginoon. Araw-araw tayong humingi at ang Panginoon din ay araw-araw na magbigay sa atin. Kaya ang sabi dito, gaya ng pagpakita ng Panginoong Jesus sa pangangailangan ng karamihan, hiniling niya sa kanyang mga tagasunod na gawin ang ganitong mga pakikiusap sa Ama. Kaya mismo ang Panginoon nagsasabi sa atin lahat po na narito ngayon sa platform at sa lahat ng ating nasasakupan na ito po ay lagi natin dapat maging kaugalian sa ating buhay. Ngunit nang makita niya ang karamihan, siya ay nagdalang habag sa kanila sapagkat sila'y nahimatay at nagkawatak-watak na gaya ng mga tupang walang pastol. Kaya mga kapatid, ito ay totoong nangyayari sa ating pong mga mananampalataya. Kaya po nawa sa ating pong laging pakikibaka, tayo po ay makilala ng mga ating pong nasasakupan na ang ating boses ay maging kaboses nawa ng ating Panginoon para po ang ating pong mga nasasakupan ay hindi magkawatak-watak. Kasi po, pag yan po ay lagi nating, ibig sabihin, nagagawa, ang lahat po ng tupa ng ating Panginoon ay lalapit sa atin dahil alam niya na tayo ay mga pastol ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, kaya't sinasabi niya sa karamihan, siya'y nagdadalang habag.
Iyan po ay matatagpuan sa Mateo. Ang sabi dito sa Mateo 9:36-38, ang sabi dito ay napakaganda mga kapatid. Kaya't sinabi niya sa kanyang tagasunod, ang aanihin ay marami, ngunit ang manggagawa ay kakaunti. Kaya't manalangin kayo sa Panginoon ng pag-aani upang siya'y magpadala ng mga kamanggagawa sa pag-aani. Kaya mga kapatid, tayo po ay napakalaking halaga natin sa Panginoon. At tayo mismo ay naka-angkla sa ating Panginoon. At ang lahat ng gawain ng ating Panginoon, tayo po ay naging kabahagi nito. Ang sabi nga po, marami ngayon ang aanihin ng mga kaluluwa. Ngayon mga kapatid, ano po ba ang ating pasya dito? Ano po ba ang ating tugon sa ganitong panawagan? Ito po ay misyon ng ating Panginoon. Ito po ay kanyang gawain. Marami pong aanihin. Kaya po ang panawagan ng ating Panginoon, dapat tayong lahat na mga lingkod ng ating Panginoon ay makisangkot sa kanyang gawain at maglingkod tayo para po marami pa pong kaluluwa ang madala sa kanyang paanan. Ang sabi pa po dito, ang nais ng Diyos sa mga mapagpala ng mga kamanggagawa sa katapangan ng pag-aani sa sanlibutan. Subalit kinakailangang hilingin ng mga Kristiyano sa kanya na gawin ito. Alam mo mga kapatid, dapat natin itong hilingin sa kanya. Na dapat ito ang ating gagawin. Kaya may sinabi si Pablo. Sabi niya, humingi si Pablo ng panalangin sa mga mananampalataya sa ikasusulong ng mabuting balita. Kaya po ito kapag tayo ay sama-sama na manalangin at hingin sa Panginoon na ang ating puso ay ituon sa Kanya at ang paglilingkod, yan po ay ating masaksihan na ang kabutihan ng Panginoon ay sumasa atin. Yang sabi po dito sa katapus-tapusan, mga kapatid. Amen. Sabi dito sa katapus-tapusan, mga kapatid, ipanalangin ninyo upang ang salita ng Panginoon ay managana at maluwalhati tulad sa inyo. Yan po ay matatagpuan sa 2 Thessalonica 3 verse 1. Kaya po ang sabi niya, lahat ng mga bagay na nakatala sa mga mananampalataya sorry po, tumalon. Sa lahat ng bagay na nakatala sa itaas ay kalooban ng Diyos. Ngunit kinakailangan ng tao na manalangin para sa kanila sapagkat ang panalangin ay nagpapakawala ng kapangyarihan ng Diyos upang isagawa ang kanyang kaharian sa sanlibutan ito. Kaya po napaka-powerful na ang panalangin lagi ang ating maging sandata sa ating buhay, mga kapatid. Ang sabi pa po dito, tandaan, ang panukala ng Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng sangkatauhan, hindi para sa ating sarili. Ang panalangin ay mahalaga upang maisagawa ng Diyos ang kanyang mabuting hangarin sa iyong buhay at sa buhay ng mga taong sa iyo'y isinasama sa panalangin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sinasabi ng ating Panginoon na lagi nating isipin, lagi nating tandaan na ang panalangin ay mahalaga. Ito po ay nagbibigay sa atin ng katatagan. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan na maglingkod hindi lamang po sa ating buhay, pamilya, kundi sa lahat ng mga tao na ating pong nakakasalamuha at sa lahat ng mga tao na nais pa maabot ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, pagpalain nawa ang salitang ito na ating napag-aralan at ito po nawa ang tumimo sa ating mga puso para po saan man tayo tawagin ng ating Panginoon, tayo po ay maging handa sa kanyang gawain.
happy God First Morning po and happy Sabbath po. Thank you very Amen. much. Amen. 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 Ngayon po ay dadako ho tayo sa ating home breakout session. Ano po? At dito ho, nilagay ko na po sa chat box ang mga lead questions po, ano po, for reflection and discussion. So una, what responsibility did Adam have when it came to God's will being done on earth? Second, how do you think Satan feels about your prayer time with God? So we have, I think, we can spend 15 to 20 minutes po sa ating mga discussions. So pwede na po tayong mag-breakout, open na ating breakout rooms. Andiyan na rin po sa chat box, sinad po ni Brother Edmund yung ating pong mga prayer request for today. Pwede na po 5:30 tayo. bumalik, Pastor, ano po? Opo, before 5:30 po, pwede po tayong bumalik. Yan. Thank you po. Sa ating pong host, pwede na po nating i-launch yung ating breakout rooms. Thank you. Good first morning. Happy Sabbath, everyone. God first Good morning. first morning po, Pastor. God first Yan. morning po, Pastor So, Joey. opo, mayroon po tayong ilang minutong malalabi para sa ating pong reflection. Okay, bago po tayo mag-reflect, tayo po muna manalangin. Ang aming Diyos, kami po ay magbulay-bulay sa aming pong napag-aralan. Aming pong huling, bigay sa amin ang mga napapanahong aral at inspirasyon na magiging bahagi ng aming pong pananampalataya at kalakasan ng aming pong relasyon sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sino po ang gustong mag-reflect sa ating pong readings kung napag-aralan ngayong umaga? Ito, meron pong dalawang tanong na ibinigay. Okay? Sino po ang mauna? Meron po bang malakas ang loob na maunang mag-reflect doon sa tanong ng ating pong ang tanong po ay ano ang responsibilidad ni Adan upang matupad ang kalooban ng Diyos dito sa mundo? At ang ikalawa ay ano sa palagay mo ang nararamdaman ni Satanas tungkol sa oras ng iyong pananalangin sa Diyos? Okay, yan po yung tatanungin. Ayo po yung tanong. Pwede po ninyong pagsabayin ang reflection po ninyo sa mga tanong na ito. Pastor Joey, ako muna maglalakas ng loob. Ayan, yan si Brother Melvin. Okay. Sige. Siya ang kinilos ng banal na spirito. Ayan. Nakita niyo ba yung oras natin sa screen? Naglagay po ako ng timer dyan. Malaki po ang timer. Opo, 25 and 56 minutes. Yan po, ano, upusin natin yan hanggang sa tulo ng prayer. So ano ba yung responsibilidad ni Adan? Ayan, ano, upang matupad ang kalooban ng Diyos dito sa mundo. Una, ang responsibility ni Adan ay sundin yung utos ng Diyos at manatili siyang tapat. So, pangalawa, siguro pwede din yung nilikha siya para pangalagaan yung Garden of Eden kung saan doon siya nakatira na po. At siya ay mamumuhay ng nasasalamin na karakter ng Diyos po. Dahil siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tapos siya din ay maging leader ng kanyang pamilya at ng buong sangkatauhan po. Na mayroong pagsamba at pagsunod sa Diyos. Sa mga kapatid ko, lahat tayo ay Adan. Hindi exempted tayo dito dahil hindi naman pangalan natin ay Adan.
tayo ay Adan, tayo ay nilikha ng Diyos, ano po, para sa sundin natin yung utos niya, manatili tayong tapat, ano po, pag sinabing manatiling tapat, ito sa hirap at ginhawa tayo maging tapat, ano po, sa kapila ng pagsubok at kasaganaan, tayo ay dapat manatiling tapat. Yan ay responsibility natin, ano po. Pangalawa, tayo rin naman ay nilikha ng Diyos at para pangalagaan yung ating Garden of Eden kung saan tayo naroroon, ano po. At pangalagaan natin yan, ano. At mamuhay tayo na sumasalamin ng karakter ng Diyos doon sa ating nasasakupan, kagaya ni Adan, ano po. At siyempre, hanggang sa lahat, maging leader tayo ng ating pamilya ng may pagsamba at pagsunod sa Diyos, ano po. So yan, ano, yan ang responsibility natin bilang Adan na nilikha ng Diyos, ano po. Ano naman yung nararamdaman ni Satan kapag tayo ay nananalangin, ano? Ano ang palagay, ano sa palagay mo ang nararamdaman ni Satanas tungkol sa oras na iyong pananalangin pa? Siguro nagagalit itong si Satan, ano? Nanalangin na naman to, kumukonect na naman siya sa Diyos. So ganun, ano, natatakot siya pagka tayo nananalangin. Bakit? Kasi pag tayo nananalangin ay mahirap tayong talunin. Siyempre, kausap natin ng Panginoon, paano tayo tatalunin? Gano'n naman ang gagawin niya, kaya siya gumagawa ng paraan. Hinahadlangan tayo na manalangin. Buksan mo yung cellphone mo, Adan. Buksan mo yung cellphone mo at mag-Facebook ka dyan. Hindi ka talagang makakatulog ka na, hindi ka na nakapanalangin. Ginagambala niya, pinapagod niya tayo sa araw-araw maghapon at binibigyan niya tayo ng ibang mga dahilan para hindi tayo makasimba. O kaya makasimba man late na. Yan na lang ginagawa ni Satanas lahat yan. Kasi natatakot siya na kumukonect tayo sa Diyos kapag tayo ay nananalangin. Gusto ni Satan na mawalan tayo ng connection sa Diyos. Dahil kung mawala tayo ng connection sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ay nawawala yung ating spiritual strength, ano po, yung ating lakas na spiritual. Pero sa bawat panalangin naman natin, si Satan ay natatalo si Satan, ano, kaya ayaw niya yan, ayaw niyang nananalangin siya. So yan po yung aking reflection para sa dalawang tanong na ito. Maraming salamat, Brother Melvin. Okay, sino pong sunod? Tawagin po natin si Ma'am Mary Jane Carido. Ma'am Mary Jane, ano po ang inyong reflection naman? Okay, samantala na naghihintay si Ma'am Mary Jane, si Ma'am Alice Lacaba. Pero po ba kayong reflection, Ma'am Alice? Good morning po, Pastor. Good morning po. First morning po. Ang nasabi na lahat ni Brother Melvin, yung sagot doon sa tanong, ang responsibilidad po natin is, yun nga po, is maging mamuhay ng matuwid at maging good steward. Yan po, yan po ang responsibilidad ni Adan. Gayon din po tayo. Kailangan po natin na maging tagapangalaga or steward, mabuting steward ng ating Panginoon. So, yung pong nararamdaman ni Satanas tungkol sa oras ng pananalangin sa Diyos is, yun nga po, meron nga po doon ako nabasa sa Facebook na kapag daw po tayo ay nagbubuklat ng Biblia, ay nanginginig na po si Satanas. At kung tayo po ay nananalangin, ay lumalayas na po si Satanas. So, yun po ang kahalagahan at hindi pwedeng paghiwalayin ang pananalangin at ang pagbabasa ng Biblia dahil po sa ganyang paraan po ay lalayas po si Satanas. Yan lang po reflection ko, Pastor. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, napakagandang reflection. Ating pong isunod si Ma'am Maricar Tiglao. Ma'am Maricar. Happy God First Morning po. Para sa akin naman po, katulad din po nung sinabi kanina, yung pong si Adan po ay bilang maging leader
at maging tagapangalaga. Kami po bilang mga teacher po sa ating paaralan at ang mga teacher po ay dapat din po maging mga leader, maging model at pangalagaan ang mga anak ng Diyos na kahit mga bata po sila ay maaari din po nating ilid sila sa pumunta sa Panginoon. Sabi nga po sa school natin, the school that leads to Jesus. Kaya po, tayo po ay maging halimbawa po nila. Yung mga ating sasalita gagawin ay nakikita po nila yon. So kung nakikita po nila ay maganda, yun po ay kanilang gagayahin at magiging model po kayo sa kanila. Sa tuwing naman po tayo ay nananalangin, yun po ang ayaw na ayaw ni Satanas kasi mas lalo po tayong lumalapit sa Panginoon. Yung pong ating mga pananampalataya lalo po magiging matibay. At yun nga po yung ayaw na ayaw ni Satanas kasi gustong-gusto niya po na ang anak ng Panginoon ay mahila. Kasi yung pong mga hindi nananalangin, sa kanya na po yun madali po niyang mahatak yun So, kaya po tayo ang bilang mga mananampalataya na dapat po palagi tayong naka-connect sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya po yun po ang dapat hindi mawala sa atin upang tayo ay hindi mahatak ni Satanas. Yun lang po ang aking reflection for this morning. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Maricara. Sa dapat ganda po ninyong reflection. Very inspiring. At pakinggan po natin si Ma'am Jinky. Ma'am Jinky Miranda. Andiyan pa ba? Good, happy God first morning po. Okay, samantalang hinihintay po natin ang paghahanta ni Ma'am Jinky si Brother Stanley Sawit. Brother Stanley, good morning po. Happy God first morning. Happy God morning. God morning po, Pastor, at sa lahat. Akin po nakikita dito bilang representative ka ng Panginoon at bilang ikaw ay nilalang ayon sa kanyang image ay kakitaan ka dapat ng kanyang karakter at pamahalaan mo ang yung nasasakupan na may pag-ibig at may hustisya, hindi yung meron kang pinapaboran. At kung gano'n ang gagawin mo ay hindi magiging tama ka bilang isang leader. At habang nananalangin ka ay ang si Satanas ay talagang nandun ang kanyang pagkainggit, umiiral pa rin ang kanyang pagkainggit at nandun pa rin yung pagkainis dahil gusto niya siya rin ay panalanginan mo siya. Kasi ang prayer ay parang synonymous to pag ano mo yung parang ikaw ay the Lordship of God is ang umiiral sa iyo. Kanya kung si Satanas ay gusto rin niyang siya ay panalanginan dahil ito ay hinihingi niya na siya ay i-worship din bilang isang Diyos na gusto niyang ipakita sa lahat. Wala mo sa akin, Pastor. Po, okay, maraming salamat po. Totoo po yun. Kaya nga kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon, ay galit si Satanas kasi gusto niya siya sa kanya manalangin Kaya mayroong mga religion ng Satanas ngayon Okay, religion of Satan. Okay, so ngayon po ay meron po tayong 15 minutes. Siguro po gugugulin na natin sa ating pong mga panalangin. Kasi marami po tayong papanalangin maliban sa kung mayroon pang gustong mag-reflect. Ang mananalangin po sa atin ay si Pastor John Vincent at saka si Pastor Jeyo. Si Pastor John Vincent po sa adoration, si Pastor Jeyo sa Thanksgiving and Supplication. Pastor Jeyo, yung iyong pong mga prayer request at saka prayer focus ay nasa chat group po natin. Bagay chat. Pastor, di ko nakikita. Okay, hindi mo nakikita. Doon po sa pumunta po kayo sa GFM natin. Ilalagay sige po, ilalagay po. Sige po. Sige po.
Ayan. Kakapi ko lang. So, mayroon po tayong 14 minutes na natitira pa. Si Pastor John Vincent po ang Adoration and Confession. Ayan po, pacheck nga po. Ay, di po. Ayan. Nakita na po ninyo. Nakita na po ninyo, Pastor Gio? Sige po. Okay. Okay, nakita na po. Okay, Pastor John Vincent, manalangin na po tayo. Kayo po ang mauna. Hindi po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang aming manlalalang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ang aming kaibigan sa tuwing kami ay nalulungkot. Aming sandalan sa lahat ng problema, source ng aming buhay, at ang aming matalik na kaibigan. Ikaw, Diyos, ay aming pong binupuri sa umagang ito na taglay namin ng buhay at kalakasan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na bumabangon at nasisilayan namin ang umaga, ang bukang liwayway na siyang hudyat ng amin pong pag-asa sa mundong ito na merong kadiliman at darating din ang umaga. Ikaw, Diyos, ay purihin namin sa pamagitan ng mga awitan, panalangin, at pag-aaral ng inyong banal na salita. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ang inyong pag-ibig ay dumadaloy sa aming mga buhay. Ang pagpapatawad ay banayad sa aming mga buhay sapagkat patuloy na ikaw ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. O Diyos, makapangyarihan ka. Alam mo ang lahat ng bagay at kami ay hindi po namin alam. Sa likod ng makapangyarihang Diyos, kami bilang inyong mga anak na inyong iniligtas mula sa pagkakasala ay patuloy na nahimlay sa mga bagay na hindi po nais niyong ipagawa sa amin. Kami po ay nahulog sa pagkakasala at pagkakamali. Diyos, sa lahat ng kaparaanan at aspeto ng buhay, sa pamagitan ng pag-iisip, pananalita, at sa aming mga gawa. Most especially, maging ang aming nature, kami po ay mga makasalanan. Tanging dugo niyo lamang ang makapaghuhugas ng aming mga kamalian at kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Panginoon. Kami po ay nagkamali, nadapa, nagkulang at nagkasala. Sa lahat ng aming pagkakamali, ay amin po itong ilalagak sa inyong mga kamay, sapagkat ikaw ang Diyos na mapagpapatawad. At ang dugo ni Kristo at ang kanyang katwiran, ang ibihis po sa amin, upang kami ay maging karapat-dapat umarap sa inyong banal na harapan. Panginoon, ang pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkakamali at pagkakasala ang siyang dahilan na kami rin ay magpapatawad sa aming mga kapatid, sa aming kapwa-tao na nagkamali din sa amin. Panginoon, sa inyong mga kamay, sa inyong banal na harapan, bitbit namin at pasan-pasan namin ang mabigat na mga pagkakamalit pagkakasala. Sa inyong mga kamay, dumanak ang dugo na siyang hudyat na kami po ay inyong pinapatawad. Dumanak ang dugo na siyang maglilinis sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Panginoon, sa inyong mga kamay, ay patuloy po namin nilalagak ang aming pagkakamali at pagkakasala. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pagpatuloy, Panginoon, ang aming panalangin
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami inyong ginising. Binigyan ng buhay at lakas upang pagbulayan ng inyong mga salita at mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas sa aming buhay hanggang sa oras na ito. Maraming salamat sa pangyarihan ng Banal na Espiritu na naan sa aming buhay upang kami ay pumuri, magsamba at maglingkod sa inyo, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, kami pong dinudulog aming mga panalangin. May mga panalangin kami, Panginoon, na ikaw ang nakakalam sa bawat panalangin na ito, na ikalalago ng aming personal na kailangan at ikalalago sa kabuuan ng aming iglesia. Sa oras nito, Panginoon, dalangin namin ang aming mga distrito at ang aming mga iglesia at mga pastor sa kabuuan ng Central Luzon Provinces Mission, na ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng lakas sa physical na kanyuan, ganoon din sa mga mental at material hanggang sa spiritual na kalagayan nito. Aming dalangin, Panginoon, na kami ay iligtas sa panahon ng mga bagyo, mga kalamidad, mga baha, mga lindol, o anumang sakuna, Panginoon, sa darating pang mga panahon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, nagbibigay proteksyon sa bayan ng Diyos. At sa oras na ito, ang dalangin din namin na patuloy mong pagpalain ang aming Central Luzon Adventist Academy, na marami pang mga estudyante ang darating at mag-i-enroll sa sunod na mga taon. Ganoon, Panginoon, ang dalangin namin, ang CELPIM Headquarters Project, na bawat pamilya ay maging builder sa building ng CELPIM. Ganon din ang groundbreaking ceremony na gaganapin ngayong November 30. Ikayong manguna, mangusap, ayada, Panginoon, ang lahat ng pangailangan upang maihayag ang inyong larawan, ang inyong kabutihan kahit sa groundbreaking ng aming headquarters. Ganon din, Panginoon, dalangin namin ang constituency meeting ngayong December 8 to 9. Panginoon, ikaw ay magtatalaga ng mga bagong leader na magdadala sa bawat membro ng kalakasang spiritual. Ganon din ay dadalhin ang mga kapatiran sa pinakamataas na antas ng pamuhay at paglilingkod ng kabanalan. Ganon din, Panginoon, ang mga krusada na gagawin sa bawat iglesia, sa Pangpalay Church, sa Bantog, Kabanatuan, sa Sukan, sa Angkli, ganon din sa Talimunog Church, sa Bantay Bayan, Kalaklan, Olongapo, North Bulacan, Bintog, Taraksan, at Chiang Churches, Panginoon. Ganon din ang mga speaker na mangunguna sa bawat krusadang ito. Ganon din sa Dimson, Lubao, Santo Cristo, San Antonio, Libaysiha, North Bulacan, Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan. Ganon din ang lahat ng bagong binyagan ng buong CELPIM, na kayong mangusap sa kanila ang kanilang buhay spiritual upang hindi sila mawaglit, Panginoon, o mabackslide. Tulungan sila na mag-mature sa kanilang panampalataya. Ganon din ang Finding Hope na nightly Bible series ng ISSD, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa oras nito ay aming dalangin ang aming kalusugang pisikal. Kasama dito ang aming mga kapatid na si Ermagalang, si Kay Justin Carstiza, Gabe Hannah Sandra, Sweet and Aldrin, si Air Cruz, Conching Carpio, Boboy Vicente, Peligo Checo, Mark Ian de Chavis, Cleo P. Rilo Raza, Chari Anchita, Yoli Liktawa, Cristina Aguilar, Jaime at Naring Manlungat, Johnny Kaliwag, Marcos Perito, Elig de los Santos, Lucky de los Santos, Aizra Bani Cross, Pili Diaz,
Prina Ustria, Normita Baron, Miriam De Vera, Shane, anak ni Sister Marian, Ace Andibay Lacaba, Adeline Feliciano. Itong mga kapatid na itong Panginoon ay meron silang karamdamang pisikal at iba-iba sa kanila, Panginoon. Ang iba sa kanila ay mild lang, ang iba ay malala. Ngunit sa inyong presensya at kahabagan, sila ay gagaling sa kanilang mga sakit, Panginoong pisikal, tungo sa kanilang espiritual na buhay. Panginoon, panghawakan po namin ang inyong mga pangako sa about sa amin na ikaw ay sasagot sa aming mga dalangin. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa umagang ito, lalo sa araw ng Sabat na ito, ang pagkapala ng hangit, Panginoon, ay aming tatanggapin. Ito'y dalangin namin sa matamis na kapangyarihan na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat po. Praise the Lord. Maraming salamat po sa participation po ninyo sa ating pong reflection at pananalangin sa araw po nito. At tayo po ay mag-ingat sapagkat mayroon pong parating nga pong malakas na bagyo, no? At nawa ay walang anumang mangyari o kaya ay sakuna na mangyari sa atin samantalang tayo ay sumasamba sa ating pong Panginoon. Ayan mga kapatid, God first morning, hintayin po natin. Tayo po meron 3 minuto. Happy Hintay. Happy Sabat po. Happy Sabat po. Baka mayroon pang gustong mag-reflect. Okay. Picture muna tayo. Kung saan- Yung mga pwede picture mag-open ng muna, camera. sige. Okay, yung sa atin ay hindi ako pwede kasi nakasando Room 7, ako eh. Sige po. Picture. Okay, sige, picture lang. Sige. Mayroon pa po tayong 3 minutes. Ayan. Sige po. Brother Melvin, maganda yung reflection mo kanina. Opo. Talagang totoo yun, tayo yung mga modern Adan, ano? Kasi yung salitang Adan ay galing sa Hebrew na Adama, nang ibig sabihin earth. So tayo ay galing, at kumbaga tayo yung mga kinatawan at mga kasalukuyang Adan ngayon. Galing sa lupa na binigyan ng responsibilidad ng ating pong Panginoon. Para bagang bumabalik at nananariwa sa akin yung mga nakarang usapin natin na tayo ay katiwala ng Panginoon ng lahat ng mga bagay na dito sa lupang ito na mayroong responsibilidad na gampanan na mayroong katapatan bilang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At kapag tayo nga ay sumusunod, no? Kapag tayo sumusunod ay talagang takot ang dyablo. Lalong-lalo na kapag sinamahan ito ng pananalangin. Kasi nga yung reliance natin, yung loyalty natin na sa ating Panginoong Diyos. Kaya maganda yon. Sumusunod na may katapatan sa responsibilidad ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sinasamahan pa ng mataimtim na pananalangin. Ay wala nang panama ang dyablo sa buhay natin, kundi ang Diyos na ang nananalo. Di ba? Napakaganda ng bagay na yan. Okay. So, Kaya nga, Pastor, halimbawa, ganito sa ating buhay, sa ating bahay, napataas yung boses natin. Bigla nating maalala, uy, ako pala si Adan. Lagi natin yung isipin, mga kapatid, ako pala si Adan, may responsible. At ako yung responsible. Ano po? Ako si Adan, hindi ako dapat nagtataas ng boses. Dapat ako yung nangunguna sa aming sambahayan. Sa palataya at pagsamba, no? At may mababang loob, kagaya na Jesus. Ano po? Ayan si Adan. 56 seconds. So, pwede na siguro. Salamat po sa magandang reflection. Salamat po sa mga okay, balik na po tayo. Pwede na, Pastor. Babalik na tayo sa main room. Malamang naghihintay na sila. Kasi sinakto ko yung oras. Saktong 5:30 yan matatapos. Sige po, kita-kita ulit tayo sa main room. Balik po tayo. Okay, I think we can end na po yung ating pong breakout rooms.
pwede na po tayong dumako sa atin pong closing. Pastor Benji, Yes po. hindi ko alam kung sa cellphone ay accessible yung apps button dyan sa baba. Sino po naka-cellphone makapag-confirm? May apps button sa baba. Kita niyo Apps po. button. Iba kasi siguro sa computer. Hindi po kasi tayo ang host. Ayan po, nandiyan na po si Brother Edmund. Brother Edmund? Kasi meron ako natuklasan dito sa Zoom eh. Pwede palang maglagay ng timer. Merong apps po I dyan sa see. baba. Pero sa computer yung gamit ko. Kaya kami laging sakto sa oras. May timer ako nakalagay. Malaking number yun sa screen. Kaya Ay, nagbabalikan na ho sila. So kung Merong tumunog. kung tutulog po May yung pag tumunog nga, naubos. brad. Pag naubos, Oo, may tumunog. usually di namin nauubos. May ilang seconds na natitira kasi nga nakikita namin. So, ganun. Ano? Sige po. So, kung accessible yung sa phone, pwede nyo rin gamitin ko yung kahit sinong member ng Meron nga sa Zoom. phone, meron. Meron sa phone. Ayan po, kahit Meron sinong po. member ng ano dyan, ng breakout room, pwede yung Laptop po kasi ako eh. ilagay niya yung timer. Tapos kung 30 minutes, sakto nyo sa 5:30. Ganun. Bilisan ko lang yan 2 days ago, ginagamit ko na. So, okay naman, effective, Brother Edmund, effective. I-orient na lang Pastor Benji yung mga leaders. Oy, Para yan. sila. Okay. Sige po. Ma'am Joy, pwede na po siguro tayo mag-play ng ating closing. Si Pastor Jerry ang ang host. I-claim ko na lang. Ito na po yung CLPM Media. Thank you po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras lamang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan.
Ang Diyos ay nangako sa mga tao sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Purit luwalhati sa Kanya Brother Romel, closing prayer po. Tayo po'y Gatila at mga bagay naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito sa aming mga pag-aralan. Unay po Panginoon na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Inyo po muling ipinaranas sa bawat isa sa amin. Ang inyo pong kabutihan, gayon din po ang mga salita namin pong naunawaan. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at ito po ay maging sandata po namin sa aming pong paghayo, paghakbang, lalo tigit po sa pagsulong ng inyong gawain. Nawa amin po lalo pa pong bigyan ng panahon na magkaroon kami ng malapit na relasyon sa inyo po. Sa pamagitan ng panalangin, kami po ay lalo pa pong magkaroon ng kasigasigan sa aming puso para maglingkod sa ibang mga tao, ganoon din po sa aming mga kapamilya. Kaya Ama, kung nakasumpong kayo ng pagkukulang pagkakasala sa amin sa umagang ito, makalinisin nawa ang aming mga puso't isipan at inyo po kami patawarin. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen po. Okay po, let's have our chant. Chanting. Okay. Okay po. I am missioner. Go. Every church. Church, a missionary church. Major church. I am missional. Missional. I talk, I give move towards God's mission. God first will never be last. And you Happy put God God morning. first and Happy God you'll first never morning be last. po. Happy Sabbath po. Pastor Joey. Good morning po. Sabat po. Kapusan mga kapatid, mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Thank you very much po mga participants today. Thank you po. Salamat po Pastor Joey. Salamat po sa mga naglingkod today. Salamat po sa Okay inyong po. pag-attend. Salamat din po sa ating Pangulong walang Mr. sawang umaawit sa atin tuwing umaga. Opo. Wala po sawa, hindi po minamalat. Hindi po namamalat. Sister Miriam. Sister Bibian. Okay po. Salamat po. Sister Bibian. Good first morning sa lahat po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ingat po kayo mga kapatid. Bye po. Sabat po sa lahat. Brother Bibian. Happy Sabbath. Sabat po sa lahat. So Mark, God bless you po. Happy Sabbath. Okay mga kapatid ko, happy Sabbath at yan ang ating devotional sa umaga na ito. Masaya ang devotional at nawa lahat tayo natuto maging adan, ano? Tayo ay maging adan, example, at tayo ay kailangan nagiging leader ng ating sambahayan, ano po? Tayo ay may responsibility sa Panginoon dahil tayo ay kanyang nilikha ng kanyang wangis.
So tayo magpapatuloy gumayak-gayak papunta sa church. Ano po? At happy Sabbath po sa lahat. At salamat sa pakikinig. Hindi ko na kayo isa-isahin ulit. Ngunit salamat sa 23 na naka-join sa live. Alam ko kayo ay na-bless sa umaga na ito. At hanggang bukas po muli mga kapatid. At God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.